Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, ito maganda. Kaya lang ano tong 7 of Pentacles, ganda naman to. So ang dating pinagsama yung 7 of Pentacles at Judgment. Teka, hindi ko kasi ma-sure kung ito ba ay all about separation, na may someone na nagre-reflect sa tinakbo ng relasyon, or nagkaroon lang ng reflection. So dahil sa nagkaroon ng reflection, nagkaroon ng reawakening or realization. So tingnan natin tungkol saan ba ito. Kaya dinoble ko na. Judgment to death. Di ano nga talaga to? Separation reading. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pwede rin para sa inyo or sa kakilala nyo. Kasi ang dating dito may someone na nagkakaroon or nagkaroon ng, sabihin natin, yun nga, reflection, reassessment. Ko-contemplate dito sa 7 of Pentacles, sa naging relasyon sa ex, kasi death card to tapos ito resurrection, death card. So more like may someone na nagre-reflect sa tinakbo ng relasyon nila nung ex niya. Ano yung Chariot? Well, ang dating kasi may reconnection na maaring mangyari. Successful reconnection. So after contemplation, ito kakaroon ng reconnection. Di ko nga lang masabi kung sino yung mag-a-approach, kung yung bang ex o yung iba sa inyo. Pero isa lang ang direksyon, magre-reconnect.
Ayun. Ten of Pentacles na kasi to eh. So, ano ba yung Ten of Pentacles? Yan na yung sabihin natin pinaka-pinnacle ng happiness or stability. So, pag ganun pinnacle ng stability, so, in short, establishment, loyalty, reliability, legacy, ibig sabihin may chance ng reconciliation dito sa part na to. Kasi nagdidiwang sila dito. Diriwang. Nagdiriwang. So, yun na yung pinaka future outcome. Reconciliation. Okay? Maganda naman yung tinakbo ng reading. Kaya lang, hindi natin alam kung kanino to tama to. So, maglalagay tayo ng clue. Ay, teka muna. Para malaman nyo kung para sa inyo ba to or sa kakilala nyo, tong reading, maglalagay tayo ng cause. Ano yung naging cause ng separation? Bakit sila naghiwalay? Ano ito? Isa pa. So, maaaring ang pinagawayan ay distance. Kasi may whip tayo. Usually, card yan ng arguments, disagreements. Eto kasi may train eh. So, siya yung vehicle, diba? So, siya yung mode of transportation. Pag ganun, may kinalaman sa traveling. So, maaring yun ang pinagawayan. Case to case basis, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. So, kung may distance, siguro walang quality time, kawalan ng time sa isa't isa, or kawalan ng communication. Or sabihin natin may someone na workaholic siguro. In a way na wala nang time sa karelasyon. Kasi may ibang work na 12 hours eh. Biro mo yun? 12 hours yung duty. Kaloka. Tapos minsan nga OT pa. 12 hours na yung duty mo. May nag-OT ka pa. Oh. Eh, pag ganoon, wala ka na talagang time kahit sa sarili, di ba? Wala nang time sa karelasyon. Wala na rin time sa sarili. Ayun, na-boring na siguro yung partner. Kaya ayun, paghiwalay na, naganap ng iba. Ewan ko. Pero again, maaring ang isa sa pinag-awayan ay distance or kawalan ng time sa isa't isa dahil nga may someone na naubos ang panahon sa kaka-work. Ito, sabihin natin work din to kasi na, halimbawa, pumapasok sa work, di ba? Ngayon, itong damon, kasi emotion to eh. So, siguro, kawalan ng emotional intelligence.
Pwede rin isa rin yun sa ginagawa yan. In a way na hindi na sila magkasundo. Hindi na sila pares ng nararamdaman, or sabihin natin may someone na ini-ignore yung isa, nine-neglect, na parang may someone na hindi na masaya emotionally kasi feeling niya mag-isa lang siya sa relasyon, feeling niya hindi siya mahal, ganon. Kasi ito ay card din ng romance. Kawalan ng romance, hindi na sila nagde-date, hindi na sweet yung partner, hindi loving, hindi caring, hindi communicative. Maraming pwedeng case. Pero again, isa lang yung direction, nag-away sila. Malamang, 'di ba? Yun naman lagi ang reason ba't nag-iwalay. Pero pwede rin pala tong abuse in all forms. Mentally, verbally, psychologically, emotionally. Ano ba yan? Verbally, emotionally, physically, psychologically. Ayun. Marami kasing forms ng abuse. Kasi pwede rin card ng punishment. Kaya siya may ano ba tawag dito? Scourge. Tama ba? Teka, hanapin ko sa internet. Kung tama ba itong nagsasabi ko, scourge? Ayun nga, scourge. A whip used as an instrument of punishment. Ayun, yun yung tawag dyan, scourge. Ay, nakalagay pala dito. Discord among others, conflict and violence. Think before you speak. Choose to be peaceful. Minsan kasi hindi ko na binabasa to nalilito lang ako. Pero maganda rin na merong siyang kodigo para if ever na makalimutan ko. Madali ko lang maaalala, 'di ba? Kasi nga may kodigo. Pero usually di ko ba ginagamit kasi nga mahirap mag-rely sa sa kodigo dahil hindi ka magiging imaginative o intuitive. Maganda kasi yung kung ano yung may isip mo. Talagang gumagana yung intuition. At hindi nagre-rely dun sa words. Anyways. Ano pa ba? Sabihin natin paulit-ulit na away. Or may someone na masyadong critical in a way na lahat na lang napapansin. O may pagka-nagger. Dito rin papasok yun bungangero. So yun yung yun yung mga pwedeng cause ng separation. So, kunin nyo nga lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero don't worry. Kasi nga, maganda yung natin, outcome kanina, diba? Ayan, tulog na. Eto, Ten of Pentacles. Nasabi ko nga may chance pa ng reconciliation. At this time, mas maganda kasi ito Ten of Pentacles kaysa doon sa Ten of Cups. Kasi dito sa Ten of Pentacles, siya mas mabigat yung energy kaysa sa Ten of Pentacles in a way na may
tinatawag na pagbabago in a good way. Sabihin natin, ayun nga, may halimbawa lang may violence. Titigil niya yon para siyang may gagawing action sa part niya para ipakita sa iyo o sa iba sa inyo na sincere siya. Yung kasing Ten of Cups para sa akin more like promise, puro sabi lang. Maganda yung mga sinasabi niya, puro sabi lang. Yun yung nagpapasaya ng feelings, magagandang sinasabi. Dito sa Pentacles kasi siya may tinatawag na reliability, responsibility. Kaya kung may ginawa siyang kalokohan, more like titigil niya yon or itutuwid. So, kung naging abusive siya, let's say ganun nga, naging abusive in the past, hindi titigil niya yon for the sake na magkaayos. Saka yung Ten of Pentacles, long term na siya. Siya yung relasyon na pang long term. Okay? Anyways, dito tayo sa possible partner or ex-partner ng Sagittarius sa reading natin. Ano to? Emperor? Aries ulit. Ay, pero this time lahat pala to ng fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Kapwa Sagittarius. Eto, Gemini. So, ulitin ko, ang possible partner ng Sagittarius sa reading na to or ex-partner ay Aries. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Specifically, Aries. Umuulit pala Aries or kapwa nyo Sagittarius. Eto, Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Taurus. Ano to? Virgo. Pisces. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Asan yung isa kong deck? Ibang senaryo. The book. Secret is hidden, silence is golden. Six knowledge, it's time to learn. Ano yan? So, pag nakita ko tong mature woman, usually, nire-relate ko siya sa babae na 40 pataas. Ang edad. So, kasi may book tayo, more like makakailigan niya ang pagbabasa sa period na to, or ewan ko, for some reason, makakailigan niya mag-aaral. Ibang case, sabihin natin, all of a sudden, whether kayo to, o kakilala nyo, yun nga, magiging somewhat secretive. May someone na babae, 40, pataas, ay magiging secretive. Kasi ang book ay pwede rin may kinalaman sa secrets. Kasi dyan din papasok yung diary. Ngayon, di lang naman siya tungkol lang sa education. Pwede rin namang yan. Sabihin natin
may mga gusto siyang mangyari. Sisimulang gawin ba? Sa period na to, like projects, or any form ng creativity, or baka maging somewhat researcher siya dito sa period na to, or makahiligan niyang anything na may kinalaman sa divination, spirituality, ito, ganito, witchcraft, occult, taboo topics. Ngayon, sabihin natin may iba sa inyo na naghahanap ng sagot sa katanungan nila sa isip. Halimbawa, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Itong babaeng to, 40 patas. Ano siya eh, naghahanap ng clarity. Okay? Ngayon, kasi nandito yung the book, secret nga siya. Diba? Ibig sabihin, yung kung ano man yung tanong niya sa isip na gusto niyang malaman sa period na to, hindi niya masasagot. Baka sa ibang panahon, pero hindi pa sa ngayon. Example, nagloloko ba yung mister niya? Example nga. Pero kutob niya, may parang feeling niya may iba. So, ngayon, magre-research siya, no? Kaya lang, ang dating, di niya malalaman yung sagot. Sa ngayon nga, at dahil nandito yung book, na kahit anong gawin niya, pag-spy, research, wala siya makikitang sagot. So, again, sa period lang naman na to. So, example lang yun kung ano man yung bumabagabag sa kanya, or babagabag pa lang, na idea, hindi pa masasagot yan sa period na to. Ngayon, 22 minutes na pala ito. At ako'y naiihi na rin. Mag-e-end tayo dito sa last deck ko. Basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ako ng 3. Okay? Basahin ko na lang para mabilis. Madali lang namang intindihin to dahil general advice. General reading lang to. Kumbaga, general advice to about relationship. Di na ako makapag-focus. Hihina ko eh. Oh, ito maganda New love. A new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. Ito. Magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. At ang huli, ito, past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Wow! Siguro magkarugtong to. Itong lahat ng to, malaki chance na may mamit ang iba sa inyo na single. May mamit ang single na someone new. At yun na yung soulmate niya talaga. May darating sa mga single na someone new. At yun na nga talaga yung soulmate. Kasi sabihin natin may magnetic connection. Kaya pala ganun. Ay dahil para siyang thread, invisible red thread. Ayon sa Chinese, ano ba yun? Stories na ano ba tawag din, nabasa ko na yun nga, yung mga soulmate daw ay may mga invisible red thread na kumbaga kahit magpulupulupot yon, kung sila talaga ang nakatadhana, magtatagpo pa rin sila. So again, para siyang myth. Okay? Sabagay, soulmate connection din naman ay myth. Or di natin masabi kung totoo o hindi.
But anyways, kung isipin natin maigi, pwede rin naman. Soulmate kasi hindi lang naman pang lovers yun. Pwede nga rin yung magulang, 'di ba? Soulmate mo, magulang mo, kapatid, pets, anyone or anything na palagay kayo sa isa't isa, di kayo nag-aaway. Nandun kayo para mag-grow together. Hindi katulad nung twin flames na talaga matcha-challenge ka mag-grow together. Ay, mag-grow alone? Kasi ganun yung dati may panahon na maghiwalay sila, tapos magtatagpo ulit, tapos maglilihab silang pareho dahil pare silang apoy. So, sobrang laki ng apoy, naging distraction, kaya yon hihiwalay na naman. Ganun, lifetime cycle na. Pagtatagpuin sila, tapos maghihiwalay ulit, tapos ganun. Ulit na senaryo. Tagpo, hiwalay, parang walang happy ending pag gano'n, no? Kaya hindi rin ako masyadong naniniwala dun sa twin flame. Mas gusto ko pa yung soulmate connection. Na ma-assure ka na nandun yung tao para sa ikabubuti ng isa't isa. Para sa kayo mag-grow together. Di ka tulad nga nung twin flame na more like sa self, mag-grow yung self alone. Anyways, case to case basis. Kasi nga laging ganun cycle, magtatagpo, maghiwalay, tatagpo, parang doon na lang sila maghihiwalay finally. Ay, doon na lang sila magbi-meet medyo matagal kapag madededs na sila, at yun na yung final na separation nila pag nadeds na sila pareho. Oh my god. But anyways, kanya-kanya naman yan na opinion. Goodbye for now.